Make love, you know what I mean it. What days when we hang with the rich, yeah. Kapag lamat ako, ikitagis sa lo, di ko mabibigaw. Tagang mo sa bato, kahit sino ba yan, ikaw ang gusto, di na. Yo, what's up? Welcome back to our podcast, Meet Your Locals, MYL for short. And again, Quiz Gerald, maraming salamat sa lahat ng mga nag-share and like ng mga social media sites namin, nakinig sa Spotify. Salamat sa inyo. And again, another episode na naman at marami na naman tayong matutunan, marami na naman tayong mga gems na pwedeng makuha sa artist natin today. Possibly, isa to sa mga abangan ulit natin na rap artist. Napakinggan ko yung mga songs niya, napakinggan ko lahat ng mga likha nito ng artist natin today at masasabi ko na solid. Isa siya sa mga new artist na napakinggan ko na sa tingin kong mag-hit talaga yung mga songs. So, welcome sa MYL, Gap the Dope. Yan. Sir. Yun, solid. World 1920, Dice Records FM. Yun. Dice Records, tama, no? Yun. Welcome sa MYL, tol. Kamusta ka? Safe lang. Kanina, galing trabaho, naabot ng ulan. Oh, maulan ngayon, no? Yeah, maulan. So, Gap the Dope, tama, no? So, yes. unang tanong ko, bakit Gap the Dope yung pangalan mo? Yung Gap, yung first letter doon, yung G, Jerry yun. Yung first name ko yun. Tapos yung A, middle name ko po, Amolada. Then yung P, Pedra Blanca, yung apelyido ng papa ko. Kaya, parang ang ginawa mo, yung mga initials. Opo. Yung mga initials ng name mo. Tapos okay. yung Dope, yung tumba na lang siya. Dinugtong mo na lang. Siya, dope, parang, ang dope, di ba? Parang ano yun, yung goods, gano'n, di ba? Parang suabe, ganyan, di ba? Okay. Parang nag-start si Gap the Dope sa music industry? Nag-start ako, sa kuya ko lang din. Parang mahilig siya makinig ng mga yung tulad ng Gagong Rapper, Republican. Tapos kakapakinig ko sa kanya na insecure ako na. Ang sarap niya sound trip, gano'n. Tapos nung dinala ko ni Papa dito sa Taytay. Tapos ang dami palang ganung tugtog. Pakinggan ko sila, First One, Breezy Boys, hanggang nag-explore. Tapos high school life yun, nag-record gumawa ko ng kanta na love song siya. Instrumental tayo shit. Tapos ayun, tinesting ko, kaya ko naman sumabay. So hanggang nagtuloy-tuloy siya. Tapos ko na siya, pandemic, may 24 bars challenge kay Mark Beats. Tumesting ako. Sabi ko, kaya ko pa kaya? Then yun, pinanood ko siya, nirecord ko yung beat, spit ako. Okay naman. Nung time na, yung una kasi, yung sa kuya mo, tama, nakikinig siya ng mga Gagong Rapper, mga songs, and then, parang natripan mo rin. Pero yung sa'yo kasi, ayaw mo nang nakikinig ka lang. Tama ba? Gusto mo siyang gawin. So, curiosity, plus will lang, alam mo yun, will na gusto mong action, nandun nagsimula. Ayaw parang, ang nangyari sa'yo, ayaw kong nakikinig lang ako. Gusto ko gawin din tong ginagawa nila. Gusto ko rin marinig yung boses ko sa speaker. Gusto ko rin marinig yung boses sa speaker. At the same time, dumating ang pandemic, again, may mga 24 bars challenges na nilapat sa social media. Isa ka dun sa nag-participate nun, isa ka dun sa mga gumawa. At nakita mo na meron pala. Diba? Na kaya palang sumabay. Parang ganon. So, after nun, paano nun nag-continue? Paano mo na siya nakita na tinuloy-tuloy mo na siya? Tinuloy-tuloy ko siya ng nagkaroon ako ng kakilala. Kapitbahay lang din namin. Tapos kinukulit niya ako, nag-chat sa akin, gawa kami kanta. Ako wala amang ideya kasi yung gawa sa recording, kasi syempre kailangan magbayad. Tapos parang nun, di ba, pandemic. May nakita na akong application sa cellphone lang, Banlab. Tapos yun yung ginamit namin. Pinunta ko sa bahay nila, din on the spot lang kami. Ang gamit namin nun, earphone. Tapos yung ganito, yung mic na sira, tinanggal ko yun, tapos hindi ko sinasalita. Doon ako nag-speed. Sabi, sige, ako na bahala dyan. Tapos ang ginagawa ko lang dun, reverb lang. Nalagyan ko siya ng reverb. Tapos yung auto pitch, ganoon lang siya. Sige, go na yan, bahala na. Nag-start ka dun sa yung walang masyadong resources. Wala talaga. Parang ikaw mismo o kayo mismo yung gumawa ng paraan para makapag-record kayo. Yeah. Okay.
Ano tawag ito? Earphone, tapos Banlab na app yun, di ba? Sa app yun, sa cellphone. Okay, so dun sa nagsimula. Ano yun? Original song mo na yung ginagawa mo? Ganon? Ako na susulat kasi yung beat, Mm. whitey lang, ganun lang. Download Parang, lang yun. okay, download tapos nilapatan mo siya ng yung nabuo na yung song o nabuo na yung song na ginagawa mo dun sa ganong proseso na hindi masyadong magandang resources. Yung kinalabasan mo, anong pakiramdam? Masarap. Mm. Sarap kasi na-execute ko naman siya ng hindi man ganun kagaganda yung yung quality. Pero okay kasi nagawa namin siya. Parang Yun lang nakita yung nyo eh. yeah. Oo. Parang Yung importante lang naman kasi wag mo masyadong tignan yung yung resources eh, no? As long na may gusto kang gawin, yung resources, madali na siyang i-provide eh. Ang mahirap kasi yung talento. May resources ka nga, wala ka naman talento. Anong sense nun? Pero kung meron kang talent, at the same time yung resources, magko-follow na lang yun. Na tulad na nangyayari sa atin ngayon, sa'yo ngayon, di ba? Na, yun nga, nakakapag-record ka na sa mga quality talaga ng mga studio. Yes, oo. Dice Records. So, yun. Paano ka naman napunta sa Dice Records? Wala. Ano yun eh, parang kalakasan ata ng mga melodic type shit yun. Hindi ko sure. Tapos dati nagre-record na ako doon kay Dice. Gamit niya pa ng Adobe Audio ata. Yung, di ko alam anong version yun. Basta nagre-record na rin sa kanya noon. Tapos, ang tumagal, ito kalakasan ng melodic ata. Yung sumulpot yung Ghost Worldwide. Sige, YG ganun. Tapos gumawa ako ng, ang beat na yon sampling siya na Where's the Love, Black Eyed Peas. Tapos ang lyrics ko pa na araw-araw iniisip kung paglaki, sinong mananatili at pwede yung kampi. Tapos ganun lang siya. Tapos parang pagkatapos nag-record yun, kinataw ni Dice na baka pwede kunin kitang artist. Tapos may makasama din ako. Doon nag-start yun. Nagtuloy-tuloy na siya hanggang ngayon nakakatawa kasi sobrang solid ng bilog. Oo, solid. Yung Gengo, no, yung bilog nyo. Yung sobrang solid. Okay. Sagadan. Yung mga kanta mo, si Gap the Dope ba, more on what type of genre? So ngayon, hindi ko pa masabi kung ano. Kasi kung anong matripan ko, yun eh. Ito kunyari, beat R&B, lalapatan ko siya. Yun. Kunyari, 808 type shit, ganun. Parang pambanger. Do it, ganun lang siya. Kung kung basta magustuhan ko na yung beat, do it lang ako lagi. Basta napabounce ka dun sa gusto beat. Gusto kasi flexible ako eh. Okay. Oh. Para kahit saan mo dalhin. Kung saan ka, hindi lang sa isang genre ka. Importante rin talaga or mas maganda rin talaga na pwede ka kahit saan. Na which is yung ginagawa mo ngayon. Yeah. Kaya kung usaping genre, si Gap the Dope, nag-flex pa. Parang nandun pa siya sa tipo na gusto niyang subukan lahat. Di ba? Gusto mo pang subukan lahat. Sa lahat ng mga genre na nasubukan mo na, saan yung mas nagkaroon ka ng ng happiness ganyan? Bawa? Parang sa yung pasigaw-sigaw, yung night type shit. Ganun ka siya nakikita nun eh. Yun yung mas sa akin, mas nangingibabaw sa akin yung ganun. Parang mas na-hype ka sa ganung type ng genre, no? Okay. And then, sa pagbuo ng kanta o sa gagawa, mas ka ba? Lyrics-wise ka ba? Or paano ba yung, mas experienceado dapat yung, mas dapat ba na-experience mo muna bago ka gumagawa ng kanta? Ako kung lang isip ko, kunyari, susulit o ganyan. Minsan iniisip ko rin kung nagdadalawang isip ako kung ibabato ko ba itong linya na ito. Ganyan. Iniisip ko siya yung choices of words, gano'n. Kung may matatamaan, gano'n. Kasi madalas ko yung ginagawa ko eh. Ano ba yung tawag doon? Hardcore type shit, gano'n. Mga pasigaw-sigaw. Siyempre yung lyrics doon, hindi ka pwede lalambot-lambot doon. Oo, hindi pwede. Di ba? Kailangan talaga yung expression or yung emotions mo, may kita talaga doon kung paano ka bumitaw ng linya, di ba? Okay. Sa paggawa ng song, paano nakaka-apekto sa iyo yung ka ba pagka gumawa ka ng song, importante gaano ka-importante sa iyo yung reflection din ng mga listeners sa iyo? Ano ka ba yung pinaparinig mo ba sa kanila? Importante ba sa iyo yung magiging opinion nila? May ganun ako. Okay. Naparinig ko muna. Sabi ko, tol, testingan mo nga to, pakinggan mo nga kung pasok.
kung may pangit ba dito na pwede ko baguhin para mas mapaganda pa. Kaya pinaparinig ko muna. Ni-spit ko muna sa kanya. Then kung ano yung reaction niya, sabi okay. May goods. Pag hindi, pag hindi. mayroong, may importante rin sa'yo yung, yung magiging opinion din ng listener. Kasi, para sa akin, importante rin talaga na alamin mo rin yung magiging reaction ng listener sa'yo. Yeah. Para at least, kung may mga ma-adjust ka pa, kung meron ka pang bagay na pwede pang i-adjust doon sa kanta para mas maging maganda, gawin natin, 'di ba? Kasi ako naniniwala naman tayo sa lahat ng mga artist natin. Gumagawa tayo ng song to express our emotions eh. Yeah. Pero kung hindi mo pakikinggan yung pwede ring sabihin sa iyo ng listeners mo, para saan pa ba't gumagawa ka pa ng kanta? 'Di ba? Kung hindi mo naman pakikinggan din yung ipon ng iba. 'Di ba? Na yung pala pwede ring makatulong sa iyo. Kasi alam mo naman kung negative o positive yung feedback sa iyo or nang sasarkasam lang sa iyo na alam mo naman yun kung ika-down mo ba o ika-up mo eh. 'Di ba? So alam mo naman yun kung ano yung expression sa iyo ng tao, 'di ba? Mararamdaman mo naman. Mararamdaman mo yun. So sa mga listeners mo, paano mo naman siya binibigyan ng halaga, kumbaga, para sa iyo? Gaano sila ka-importante sa iyo? Sa akin. Baga, ito, may parang nangyari. May bagong kanta ang post. Siyempre, i-share sila. Tama reaction din ako. Tapos, ganun lang. React lang ako. Siyempre, hindi mo kailangan mag-isnabere. Kailangan mo rin pansinin. Ganun tayo. So, mamaya, sa pagbabalik ng MYL, pag-usapan naman natin yung mga performances mo, at the same time yung mga struggles mo. Kung paano ba hinaharap ni Gap the Dope lahat ng mga hirap and struggles niya bilang isang rap artist. Sa pagbabalik yan ng Meet Your Locals. Yo, what's up? Welcome back to our podcast, MYL. At syempre, Gap the Dope. Yeah. Diba? Pag-usapan naman natin yung mga performances mo recently. Diba? Laman ka rin ba ng mga rap contest? Yung sa QC lang, first time ko nun. Parang parang nakita ko lang sa Facebook na parang may pa-audition sila gano'n, nag-up sila ng rap artist. Di nag-try ako, nag-send ako sa Gmail. Di natanggap. Di nagtuloy-tuloy doon. Ayun lang na may pinasok ko ng rap ko. Ganun. Tapos, pagtaas na wala na. More on, lang, performance lang. Pag may event, kung saan naka-line up, punta namin. Ganun lang. Kamusta yung mga performances? Anong masasabi mo? Anong pakiramdam? Masarap. Masarap. Sarap kasi nakikita mo yung mga tao eh. Kasi pag napapahype mo sila, ganun. Pabalak pa. Ganyan yung pakiramdam, masarap. Yung reactions ng mga tao sa'yo. Lalo-lalo na dun sa song na binuo mo. Hindi, tsaka masarap kasi gusto ko yung ginagawa ko eh. Kahit wala nang reaction eh, ganun. Basta nandun ako, sumasalang ako, ganun. Kasi yun naman purpose dun eh. As long na masaya ka sa ginagawa mo, fulfilled ka na dun. Omsim yun. And then, dun sa mga performances mo, meron bang tumatak sa'yo na performances na sobrang chinerish mo talaga? Sa QC. Sa babanda yun? Holy Spirit. Nagaw na sa Holy Spirit. Kasi sobrang lakas talaga ng ano nila doon, yung impact ng hip-hop doon. Kasi hindi naman kami taga doon eh. Oo. Tapos nag-perform kami doon. Gulat lang ako sa mga reaction ng mga bata doon sa likod. Sobrang wasak. Hindi ko rin naman in-expect yun eh. Kasi nga hindi ka naman taga doon, di ba? Kumbaga sa sino magiging crowd mo, hindi ka nga taga ron. So ibig sabihin, yung community, yung culture ng hip-hop, yun na yung nagdala sa kanila para ma-hype talaga sila. Talaga. Tapos sinabayan mo pa ng puso dun sa pagpe-perform. Alam ba, wasak talaga. Di ba? Wasak talaga yun. Di ba? So, isa yun sa mga chinerish mo. Kung si Gap the Dope ba, tanong ko lang naman, kung magbibigyan ka ng opportunity na sumalang sa isang rap battle, okay ka ba doon? Hindi. Hindi. Ayaw
ako kasi parang masakit na sa ulo eh. Gusto ko lang music. Gusto mo lang kanta, written, tapos Yeah. kanta, ganyan. Pero pag rap battle, ano ka, medyo alanganin ka ng konti. Parang hindi Negative mo siya na ako dun. gustong gawin. Mm-mm. Okay. So sa music naman, ano yung song naman sa'yo? Anong song mo? Yung talagang paborito mo? Na kinakanta, na pine-perform, or even na yung song na yun, merong impact talaga sa'yo? Ano yun? Anong song yun? Para ma-check ng mga listeners natin and viewers natin. Dope Love. Kasi di ko Dope siya Love. in-expect na magagawa ko yung ganun tunog eh. Oh? As in sila, alam din nila yun. Yung mga kasama ko, hindi ko talaga alam na magagawa ko yung ganun tunog. Doon, tos R&B yun eh. Tapos, ayun na, parang nag-try, nag-explore R&B. Nagagawa ko naman siya. Ibig sabihin Dope Love, ayun yung nagbigay ng signal sa'yo? Na-i-open mo yung genre ng R&B melodic. Yung Dope Love na track na yun. Kasi di ko talaga siya in-expect na magagawa ko yun. Di naman kasi ako nagaganon eh. More on sigaw-sigaw ako eh. More on, yung tawag dito. Hardcore, ganun. Pero nung nag-open ka ng, nag-try ka, yun, Nag-explore kaya na pa. ako. Nag-explore ka na. Yeah. So, saan natin may check yung Dope Love? Sa Dice Records FL, channel ni Dice Records FL, check nyo yun. May music video na rin yun. Dope Love kasi mixtape yung siya. Okay. Mixtape siya, tapos may Dope Love doon na isang track. Yun. So, pwede nyo i-check yun sa Dice Records, tapos sa YouTube, tama? Gap the Dope Love. Yeah. Check nyo lahat ng mga tracks nasa tracks ni Gap the Dope at the same time ng Dice Record. Sobrang solid. Check nyo yun. Sa YouTube meron yan. Pagkatapos nung nabuksan na-open up yung opportunity dun sa R&B, sinundan mo na siya. Tama ba? Kaya ko lang din naman siya nabuksan dahil sa kanila eh. Okay. Sa mga kasama ko. Kasi yung ginagawa talaga nila pag napapainggan ko, kaya parang, kumbaga sa pustahan all in ako eh. Tapat nyo sa mainstream to. Yun. Ganun yung tunog nila. Yun ang solid pa. Yeah. Ganun yun na pag napapainggan ko sila, ayan sila Haji Mag, Roddy Shobi, Clayton Marian, pag napapainggan ko sila Yung buong Dice Records. Yeah, lahat. Lalo na si Kiabong, abangan nyo si Kiabong. Oh. Yeah, abangan nyo si Kiabong, sila kay Dice. Kala nyo nag-a-arrange lang sila, gumagawa sila ng track. Yun. Kumbaga sa grupo mo, all in tayo doon. Talagang solid. Sagad. Iba't ibang genre, iba't ibang... Sobrang bless up talaga kasi sila yung nag-ano sa akin sa dating sa mga music, mga melody. Ganun. Dami kong natutunan sa kanila nung napasok dito sa Dice Records. Masasabi mong solid na grupo. Talaga. Oo, di ba? Sagad ang Dice Records. And then, dun sa mismong track na ginagawa mo, karamihan ba dun? Experience mo? Hindi din. Hindi. Paano mo siya nagawa? Parang sa ibang tao lang siya. Parang ina-apply ko rin yung sarili ko sa ibang tao na pag may nagkikwentuhan kami, nakwento siyang ganito. Okay. Experience ng ibang tao. Yeah. Tapos nagkaroon ka ng idea. Ang sarap gawa ng kwento mo. Ang sarap gawa ng kanta parang yung nanghiram kwento lang mo. ako ng sapatos ba? Parang ikaw yung lumugar sa kanila. Solid din. Solid din na yung experience ng ibang tao pwede mong maging track. Yeah. Diba? Yun yung parang nakikita kong pattern. Pattern, tama. Yeah. Pwede mo siyang gawing pattern na kapag ka meron na open up sa'yo na idea, ay na experience, pwede mong gawan ng song. Pag alam kong ito, pasok to siya, gagawan ko to. Solid. Yung kwento na yon, pag ginawang kanta, mas goods yun. Sa tingin mo, mas maraming makaka-experience, mas maraming solid. Makaka-relate. Maraming makaka-relate. Yan. And then, R&B melodic, tama ba? Yung pinaka-genre ng Dope Love, no? And doon naman sa paggagawa ng song, importante rin ba sa'yo yung beat sa'yo? Ano ka ba? Mitikuloso ka ba sa beat? Meron ka na bang experience na yung beat inayawan mo? Kahit may sulat na siya. Kahit may sulat na inayawan ko siya. Hindi ko trip eh. Okay. Paano mo masasabi na hindi mo trip yung isang beat? Parang, di ba kanya natapos ko na, tapos pinakainggan ko siya ulit. Ayaw. Parang ayaw siya i-release lang ng ganun-ganun. Kasi di ko talaga trip eh.
Kasi pag, yun nga, pag namimili ako ng beat, gusto ko, pag lumapat ako din doon, okay siya. Yung boses niya, yung lyrics, gano'n. Mm. Speaking of inaayawan or what, paano yung naging struggles mo? Ano yung mga struggles mo as a rap artist? And struggles mo din in your real life? Yung parang buhay mo naman sa labas ng rap. Ano yung nagiging struggles mo? Pagka, kulang sa budget, gano'n. Lalo pag may MV kaming gagawin, kailangan namin mag-ipon. Kailangan mag-ipon next month na lang yan. Tsaka natin bibirahin yan, gano'n. Lagari trabaho, gano'n. Ang hirap kasi pag, artist ka, tas, parang wala kang budget, gano'n ba? Siyempre, ang hirap gumalaw din. Oo, siyempre. Kailangan mo mag-provide dun sa craft mo eh. Mag-provide sa craft mo at the same time, mag-provide din sa family. Diba? Gano'n. Si Gap the Dope ba, pamilyado na or Hindi. Hindi. Okay. So para at least alam natin yung pinag-uusapan natin, yung pamilya ba na may anak o pamilya okay. So wala pa. Okay. So ayun yung naging struggles mo, yung resources pagdating sa money, di ba? Kahit naman sino tala na kapag medyo kapos doon sa budget, ang maganda kasi doon, hindi yun yung nagiging hadlang talaga. Para sa mga rap artists or sa mga artists na sumusubok doon sa craft nila and medyo nakaka-experience ng mga na-experience nating lahat, especially resources. Resources lang yun di ba? Yung talento nasa iyo. Gumawa ka ng paraan. Nasa iyo yung talento Yung talento hindi na nabibili. Tama ba? Tama ba tayo? Di ba? Agree tayo doon na yung talento meron tayo Yung resources nabibili hindi. Di ba? Yung talento, di ba, hindi nabibili. Yung resources kasi, nabibili yun Tama ba? Cut pala yun. Di ba? Yung resources, di ba, nabibili siya So, tingnan mo na lang. Di ba? Yung talento kasi nasa iyo. Yung talento nasa atin. O yung talento nasa iyo. Resources lang problema mo. Kung hindi ka makagalaw because of resources, gumawa ka ng paraan. Paraan. Di ba? Sa lahat ng mga natutulog ng mga artists natin dyan, hindi rason na kulang ka sa resources. Di ba? Sayang sayang yung talent sayang yung talento mo. Sayang yung talent mo. At naniniwala ako na maraming tao na pwedeng tumulong sa'yo para yung resources na yan mapunan mo. Basta makitaan ka lang ng potential, possibly, yung energy, yung frequency, dadaloy sa inyo yan Dadaloy sa atin yan. Tama ba ako? Di ba? Sayang lang kasi yung talento nasa kanila na, tapos hindi nila ginagalawan. Hindi nila kinikilusan. Wala din. Hindi, ako sobrang believe ako sa mga rap artists, especially sa mga gumagawa ng songs originally. Kasi napakahirap niyan Hindi ka pwedeng basta-basta gumawa ng song dahil lang natrepan mo yung beat or what. Pag hindi mo talento yan, basura yan Di ba? Basura yan maraming mga artists ngayon na tinatawag nila, sabi nila sa sarili nila, rap artist sila. Pero sa mga tutunay na rap artist, hindi. Di ba? Kaya kung ikaw, magaling kang alam mo sa sarili mong may palag, pumalag ka. Do it lang lagi. Kaya hindi, sa MOL kasi, importante sa atin yung makapag-inspira tayo. So, sinasabi lang natin to para magising tayong lahat na nasa atin yung talento, gawin natin ang gawin. Resources ang problema mo, gawa mo ng paraan yan. Ikaw mismo gagawa ng paraan. Yun lang yun Kaya kung talento ang wala ka, imposible ring wala. Baka mamaya yung field mo or yung ginagalawan mo, hindi mo pala yan talaga yung bilog mo. Baka nasa maling bilog ka rin. Pinipilit yung sarili mo sa bilog na yan, hindi ka nga para dyan Hanapin mo kung para saan ka. Tama ba? So, yung sa pagbuo ng song, and then, pag-release ng mga tracks, sinamahan mo ng struggles, kulang sa resources or what, or kapos sa resources, tignan mo, di ba? Nasa Dice Records ka ngayon. So, kung dun pa lang sa resources, nang hina ka na, umayaw ka na, malamang wala kang magagawang track. Tsaka wala kang magagawang track. Di ba? Importante kasi, nagagawa ng paraan. Lagi nagtutuloy tayo. Yun ang importante.
Pag gusto may paraan. Tama. So, yung songs mo, ano pa yung aabangan namin sa'yo? Yung ano namin, parang yung magkakasama kami. Okay, may track. Melodic, yeah. Okay. Tapos yung isa, ay yung tatlo kami ni Maki. Tapos ni Drody Shobi. Prod by Young MLB ng Ghost Worldwide. Okay. Hindi pa siya na-release. Basta abangan niyo yun. Tapos yung kami lahat, yung melodic din. Tapos meron pa ako yung 808 din, parang banger. Marami rin yun. Hype din siya. Okay. So, iba't ibang genre maaabangan namin sa'yo. Yeah. At ang buong MYL, excited kami para dyan, para kay Gap the Dope at sa Dice Records. Excited kami sa lahat ng mga i-release nyo. And bago tayo matapos, Yes, sir. bigyan mo ako ng isang bara mo sa kanta mo. Yeah. Isang bara mo sa kanta mo na pwede mong bigyan ng meaning para sa mga nanonood sa atin. Sumbar sa kanta ko. Ano nga ba? Isang wordings mo doon sa kanta mo, may wordings doon na pwede nilang bigyan ng meaning para sa ginagawa nila ngayon. Ano ba? Well, yun siguro yung sa ano ko, yung melody ko. Araw-araw iniisip kung ano paglaki, kung sino man nanatili at pwede yung kakampi. Kasi marami ng lason, mas gusto, shit, kalimutan ko na eh. Basta yun. Unti-unti natin. Yeah. Ulitin natin. Araw-araw iniisip kung ano paglaki. Okay. Araw-araw iniisip kung ano ang paglaki. Yeah. Next. Kung sinong mananatili at pwede yung kakampi. Yun. Kung sino yung mananatili, yun yung pwedeng maging kakampi. Diba? Napaka-solid nun. Napaka-solid ng episode mo. Maraming salamat sa'yo. Yes, sir. Thank you din. Tama yun na araw-araw mong iniisip kung ano yung paglaki mo. Tama yun eh. Kung sino yung mga kasama mo, yun yung magiging kakampi mo. Kaya yung MOL, yung Dice Records, kasama mo kami sa tagumpay mo. So maraming salamat. Gap the Dope. Thank you. Thank you din. Shout out sa Dice Records. Yeah. Napakagandang studio na to. Ang lamig. And then, shout out din sa lahat ng mga viewers natin and listeners natin. Patuloy na sumusuporta sa MOL. Marami kayong aabangan ng mga gems na episode. Katulad nito. So, shout out. Merong shout out. Music video namin, abangan nyo. South to East. Pa-release na rin siya. Basta abangan nyo yun. Tatlo kami nun ni Drody Shobi, tas ni Elainel. Yeah. So, maraming salamat. Follow nyo na kami, di ba? So, follow nyo na. Share nyo na kami, di ba? Alam ko marami ka natutunan sa episode natin na to. Sigurado ako may inspire ka. Follow nyo kami. Like nyo kami. Share nyo na kami. So, maraming salamat. Gap the Dope. Thank you din. Again, it's not about achievements. It's all about your story. It's not about the wins. It's all about the game. Maraming salamat sa inyo. Meet Your Locals, MOIL, Quiz Gerald, Gap the Dope, Dice Records. Maraming salamat sa inyo. Meet Your Locals. This episode is now signing off. Thank you. Yeah.